Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol HD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so narito na naman po kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong Salud Bicol noon na hatid mismo sa inyo ng DOH Bicol CHD. Kaya ang programang ito ay hatid mismo po sa inyo ng Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol CMU. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU at kasama din po natin sa ating technical side sina Mr. Jomar Siciliano at Mr. Regner Almuela Jr. At tayo rin po ay kasalukuyang live at napapanood sa Radyo Pilipinas Albay at sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon Facebook pages. So tuwing chikahang pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanohang health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay, at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning, Nick. Good morning, Dan. Ayan, so it's the new year, diba? So it's our first episode na naman ng Chikahan. Yes. And we are so delighted kasi yung mga kasama natin later on ay matagal na po siyang hindi nakakapag chikahan. So it's very, very it's our honor. And of course, dahil bagong taon, January pa lang, ang dami na nating ginagawang preparations kasi since siguro maulan ng morning natin, no? Maulan nga ang morning natin today. Medyo may ambon-ambon po tayo and siguro subaybayan po natin ang mga weather forecast dahil sa ating paparating na bagyo. And of course, since nasa Bicol region tayo, hindi pa po nakababa ang ating alert level signal, di ba? Mayan volcano. Yes, ayun. So, yeah. So, bago po tayo dumako sa ating chikahan, later on ay dumako muna po tayo sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol nagbigay ng gamot at face mask sa mga pamilyang apektado ng Bulkang Mayon. DOH Bicol hinihikayat ang breastfeeding. Bigyang prioridad ang kalusugan ng sanggol sa panahon ng kalamidad. Mobile blood donation naka-schedule ngayong linggo sa Sorsogon. DOH Bicol, BSL, SNRL hinihikayat ang publiko na makilahok. Food and Drug Administration nagpalabas ng pahayag ukol sa voluntary recall ng piling produkto ng infant formula. Para naman sa mga detalye ng balita. Namahagi ng mga kinakailangang gamot at face mask ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio sa mga evacuation centers sa Kamalig, Malilipot at Tabaco City noong ika-9 ng Enero. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagsiguro ng kalusugan
ng mga pamilyang inilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Siniguro rin ni Dr. Rempilio ang pagkakaroon ng mga medical stations sa bawat evacuation center na pinamamahalaan ng mga personnel mula sa rural health units, DOH Human Resources for Health at barangay health workers upang agarang makapagbigay ng medical na serbisyo lalo na sa mga bata, matatanda at buntis. Patuloy ang koordinasyon ng DOH Bicol sa mga disaster response teams, Office of Civil Defense Region 5, Provincial DOH Office ng Albay, at mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang maayos at mabilis na tugon para sa kalusugan ng mga inilikas. Para sa susunod na balita, pinaiigting ng DOH Bicol CHD ang kampanya para sa breastfeeding at tamang nutrisyon ng sanggol lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ayon sa ahensya, mahalaga ang pagpapasuso upang mapanatili ang kalusugan at resistensya ng mga sanggol, partikular na sa mga evacuation centers kung saan mabilis kumalat ang mga sakit at impeksyon. Sa ilalim ng Philippine Milk Code at Republic Act 10028 of Expanded Breastfeeding Act, mahigpit na ipinagbabawal ang donasyon o pamamahagi ng formula milk sa panahon ng kalamidad dahil maaari itong magdulot ng malaking panganib sa kalusugan ng sanggol. Pinapayuhan ang mga ina at magulang na makipag-ugnayan sa mga healthcare worker o lactation consultant na nasa mga medical station sa evacuation centers kung kinakailangan ng tulong o may issue sa pagpapasuso. Para naman sa ating blood donation, magkakaroon ng mobile blood donation ngayong araw, January 16 sa Rural Health Unit ng Gubat, Sorsogon, at sa Sabado, January 17 sa PNP Sorsogon ayon sa anunsyo ng Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory sa kanilang social media page. Hinihikayat ng DOH Bicol at ng BSL SNRL ang publiko, lalo na ang mga kwalipikadong donors na makiisa sa naturang aktibidad upang matugunan ang patuloy na pangangailangan ng dugo sa rehiyon. Nauna nang nagsagawa ng mobile blood donation sa probinsya ng Masbate noong January 14 at sa City Health Office ng Tabaco, Rural Health Unit ng Pilar, Sorsogon at Pandan District Hospital sa Pandan, Catanduanes noong January 15. Patuloy ang mga isinasagawang mobile blood donation sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Para sa mga updates at anunsyo tungkol sa schedule, bisitahin labang ang social media pages ng BSL SNRL o makipag-ugnayan sa kanilang Donor Recruitment Officer na si Ms. Nicole Ann Bejo. Para sa ibang balita, iniulat ng Food and Drug Administration na kanilang binabantayan at sinusuri ang voluntary recall na isinagawa ng isang food and beverage manufacturing company para sa piling batches ng infant formula. Ginawa ang hakbang bilang pag-iingat matapos matukoy ang posibleng isyu ng kaligtasan at kalidad ng produkto. Ayon sa FDA, ang recall ay kaugnay ng insidente sa isang raw material mula sa supplier ng kumpanya. Sa kasalukuyan, wala pang itinalagang food safety o regulatory limits para sa nasabing material. Patuloy ang investigasyon ng FDA upang malaman ang lawak ng issue at ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga sanggol. Wala pang naiulat na kaso ng karamdaman o adverse effects mula sa mga produktong nire-recall. At gayunpaman, pinapayuhan ng mga consumer na suriin ang batch number ng produkto, itigil agad ang paggamit ng apektadong produkto at sundin ang mga direksyon ng kumpanya tungkol sa recall. Patuloy naman ang ginagawang pagsusuri, inspeksyon at monitoring upang masiguro na ang lahat ng mga regulated health products sa merkado ay ligtas, dekalidad at alinsunod sa mga umiiral na regulasyon. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Para naman sa ating first episode ngayong taon,
tampok sa ating usapin ang DOH Bicol Mayon Health Response. So, sa pagtaas nga ng ating Alert Level 3 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa Mayon Volcano, ay agad namang rumisponde ang Department of Health Bicol Center for Health Development upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng ating mga kapwa Bicolano. So, ang iba pang impormasyon na yan sa pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers ng estadugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so
Tutok kalusugan ngayon ang DOH Bicol CHD sa Mayon Eruption Response. Sa pagtaas ng PHIVOLCS ng Alert Level 3 status ng Mayon Volcano, agad na naghanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na nga ang DOH Bicol CHD. Kaya patuloy ang health response ng DOH sa mga evacuation centers at sa pagbibigay ng paalala sa mga health hazards o sa mga sakit na maaaring makuha sa ashfall. Hindi lang yan, pero ano nga ba ang ginagawa sa kasalukuyan ng DOH Bicol ngayon at hindi lang ang Mayon eruption ang ating sitwasyon or pinoproblema ngayon, 'di ba? So pinoproblema din natin or ang current situation din ay meron po tayong bagyo na tinatawag nating bagyong Ada. So para himayin po ang lahat ng iyan at ano nga ba yung mga serbisyong pangkalusugan na ating ibibigay ng DOH Bicol sa mga apektadong mga ating kapang Bicolano. Makakasama po natin ang Medical Specialist 3 at ang Head ng Public Health Preparedness and Response Unit ng DOH Bicol CHD na si Dr. Aurora Teresa M. Daluro. Dra, good morning po. Good morning. Ayan. Good So, morning sa lahat. And sa iyo, ayan na. Maite. Batiin natin ang ating mga listeners ng Chikahang Pangkalusugan. Ayan. So, kamusta po kayo, Dra, first of all? Yeah. We're okay kasi naman po tayo. We are very happy. We have very cooperative teams because na-joint command post na po yung which is part of the plan. So across the years sa response po ng Mayon, we have a joint command post which starts pag nag-alert level 3 po ang Mayon. So I see. alam naman natin it's alert level 1 to 5 wherein yung 5 talaga ayun yung napakagandang plumes na nakikita nyo, Yes but these are deadly plumes. So we are in alert Pinakamataas na po level yun, Tra. 3 which is currently sabi baga ni PHIVOLCS, yung mga na diyan na deposit sa sa crater, Yes. natitibag yung iba lumala tas nagfo-flow pababa So Yes. yan po yung ayaw natin. Yes po, It's Tra. beautiful to behold yung Yes. wonders of nature but destructive siya in a way sa atin. Kumbaga, it's a beautiful disaster. Yes. Ika nga. Kaya we have to be prepared at all times. Yes. Pero dito muna tayo, Dra, no? Thank you so much for the intro, Dra. And so, yun nga sa kalagitnaan ng pagtuga ni Mayon, ano na po ba ang latest development sa health response ng DOH? Yan yung, we are not just dealing with the evacuation purely because of the Yes. effects of volcanic eruption and volcanic ash. Meron po tayong another na bagyo, si Yes. Miss Ada or A, for the first typhoon of the year sa atin po sa buong Yes. Pilipinas. So, that would also require evacuation. So, bale po, ang evacuees natin, dalawang type na. We evacuate because of the effects of Mayon and we also evacuate because of the threats brought by Ada. So, Yes. medyo po maulan and there's another threat because of Yes. that. Yung lahar flow po na pinapasabi na nga sa atin, di ba, ni PHIVOLCS, yung regular na lahar flow, you mix it with water, so parang, di ba, mabilis. So, hindi Opo, lang siya yes. double whammy, Mm-mm. but we should be prepared. So, kumbaga, yung response po kasi ng Mayon over the years, sasabihin natin it has also improved, but at the end, we do continual improvement. So, like ngayon, marami po tayong mabaguhan. Yes. So, there's a changing of the guards and then we are preparing the team. So, Yes hindi man po kasi isang lecture yan, tapos na. Yes. So, we look into the details of yung response for the di ba tayo may quad teams na Yes sinasabi? po, opo, Dra. So, alam mo na, kanina nauna na po yung minention mo, yung sa wash and yung nutrition, yung mga Nutrition, paalala yes. nyo kanina. Yes po. So, yung hindi din tatanggap ng milk formula dapat during disasters and regularly. Yes po. And then, meron po tayong wash teams, Yes. yung kalinisan ng paligid at saka kalinisan ng tubig na iniinom at yung pagkain na kakainin natin sa evacuation camps. And then, we have the public teams, yung public health teams, wherein ito yung mga medical teams that goes around in evacuation camps to Yes. augment po yung ating Yes. RHU. Siyempre, hindi kaya yan ng ating mga MHO and RHU kasi it's only a very small percent of the total Yes. population of Albay if you compute. So, this is 3,500 against yung almost 1.8 million na population ng Albay. So, tulong-tulong po tayo and then the other one is yung
psychosocial. So, hindi po yung sa mental health and psychosocial teams, hindi po maganda ang nakatira sa evacuation camps. We might be safe, but it does not offer yung safety or comfort na nasa bahay natin. But because of the threat to life, so aalis tayo. So, those are the things that we do. And we also do disease surveillance and response. So, bakit po nagdi-disease surveillance as part of the public health team? Para pangalagaan po itong mga evacuees kasi nasa special area sila. Sila ay tinatawag nating displaced population. And posibleng may hindi maganda ang ating mga health conditions that would also lead to diseases, sabi nyo nga kanina. So, always ang DOH, ang pinagpapahalagahan pa rin natin is prevention. So, prevention is still better than a pound of cure, tama? Yes So, po. Ayun, maganda nga po, Yes. Dra, yung mga nabanggit nyo. And sa mga na-share nyo, Dra, about our quad teams, very proactive pala ang ating mga measures na isinasagawa. Kasi, Dra, di ba, yung una nyo pong na-mention is we have the Joint Command Post. yes. So, it means na hindi lang tayo, of course, there's the LGU, there's the other agencies, di ba, Dra? And, So for the health teams, yeah. ang nagko-combine po sa atin because we are in charge of the health, yung Yes. other agencies, although some are, kumbaga, meron tayong connect sa other health, other response teams ng national agencies. But basically for us, from the rural health units, the provincial health unit, it's the CHD. This is for alert level 3 po kasi yung usapan natin is that ang magjo-joint command post is the PDOHO Albay, Provincial DOH Office under the guidance of Dr. Garay, and yung PHO Albay under the guidance of Dr. Zenit. Yes. So sila ngayon, although pumupunta pa rin tayo doon sa ating alert level 3 because yung technical assistance na yes. binibigay natin as well as resources. So we also have technical people, so we direct yung response for a healthier environment for these evacuees. Ayan. Ang ganda nga po, Dra, kasi talagang yung TA natin or yung technical assistance natin, na ipapaabot natin first hand sa mga first responders, di ba, Dra? Yes. And then, yun naman talaga, Dra, yung important is we maintain and strengthen our collaboration with them, lalo na sa mga LGU, di ba, Dra? Yeah, Very hindi nice. because dati isa lang yan. So, but the health sector or yung health services also provided by the local government units Yes. together with the DOH, ayan po yung kailangan for the whole, for the health response. Yes. So we have other agencies also contributing to health, but basically kasi atin yung mandato niyan. Yes. So for the higher alerts, we are joined by teams outside of the province, yung ating teams from the other provinces. So we still have 5 provinces. And then eventually po, pag tingnan natin kung ano po yung mga other additional hazards. And then pag alert level 5 na response, we have the national teams. So a lot of teams from other from the DOH, EDM hospitals, so and referral hospitals natin, yung other regions will also assist us for that response. So this is just an alert level 3. Yes po. So yun na nga muna because yung evacuees naman natin hindi na masyadong marami gaya yung mga nakaraang taon because the local government has been taking out these people. Yung plan nila is to transfer them from the permanent danger zone. So Yes. we have been successful across the years na natanggal na po natin yung nasa 4 kilometer Ayun. na danger zone. So Yes. the local government units are working on clearing po yung evacuees from the 6 kilometer permanent danger zone. All right. Sige po, Dra. Since you mentioned po the assistance that we are giving to lalo na sa mga ECs po, Dra. And then with what you said earlier kanina pa na hindi lang ito double threat, it's a triple threat, Dra, with the lahar, di ba? Yes. That may come. So anong update natin, Dra, sa health logistics natin na pinamimigay? Will this affect the health logistics na currently na meron tayo ngayon for them? Kasi nga, di ba, yung triple threat na with the lahar. Yes. So, How is this? Hindi naman po masyadong nagbabago ang need natin, but because we augment na. So kumbaga pag kinumbine na po yung local, provincial, and city as well as municipal,
we augment yung DOH. So we have a standard prepositioning thing going on every time na may event. Yes. So kasi noon pwedeng i-quarter kasi 'di ba ang mga bagyo alam naman natin towards the end of the year, but it's now a year round thing. So every time po na may natural disaster or health event na nangangailangan, lalo na yung bagyo or yung kahit shear lines lang, we replenish. Yun, But is ayan. prepositioned at the provincial DOH offices. So nasa na po yan ng kargo ng PDOHs natin na Okay. to assist naman yung risk kasi hindi naman lahat tinatamaan. Yes po. So, para meron namang equity na natin, so uunahin yung mga tinamaan and then we augment. So, not just resources, Yes. yung drugs and medicines and other commodities, but may naka-embed na nga po tayong human resources, yung Ayun, NDPs, yes po, yung da. doctors, Apo. for in both the field as well as yung hospitals, we have mga HRH. So, hindi lang siya Yes doktor, po, da. nurse, may pharmacist, may Apo. nutritionist, may medtech. So, Yes so po. all da. those things and ang we preposition yung gagamitin for the response. Usually may evacuation naman kahit sa bagyo. Apo, yes. So we provide yung yung regular na may inventaryo po after every event. The PDOHO will give us an inventory and then we preposition again Okay and po. then we do an inventory. So I see. meron na po yan na pagkulang na tayo or we Apo. see that there are breaks kasi alam naman natin start of the year yung sa procurement concerns meron ding naka-stockpile ang central office. So Ayun. that's why we do the reports in inventory and then we Apo. also submit reports para po mare-replenish Ayun to po. assist our local government units. Yes po. Kasi syempre, di ba, as you said, hindi naman po gagalaw yung mga gamot kung walang medical team, di ba, Dra? Yes. So that's I think, one of the most primary important na mga teams na dapat may mga naka-station, di ba po, Yes. Dra? So there are medical stations, tama ka Yes, dyan, in every opo. evacuation camps. Mm-mm. So comprised of your BHW, Ayun. the health HRH of the DOH. So sabi nga natin, merong doktor, merong DTTB, meron tayong mga other HRH yung medtech. So kung naka din po siya, pharmacist. So combined na rin po with the local teams. So kung 24/7 po sa medical station may tao kahit hindi naman palaging doktor, Yes but po. because we have other healthcare workers. So sila po ay nagagawa ng schedule, si Dr. Garay together with the PHO kasi meron din silang augmentation even for human resource. Yes. So nag-i-schedule na lang po. So it's kumbaga ang daming detalye nga ng response. I see. Opo, So Dra. because we have to station HRH 24/7 kasi vulnerable population nga ang nasa evacuation camp. So Yes po. it's a lot of meetings but kumbaga plansya tayo kung alin ang kulang, kung alin meron, ganyan po Yes tayo. po. We are sharing resources to maximize the response para Yes po po, mas Dra. maraming ma-reach na tao. Yes, tama po kayo doon, Dra. No? It's very important that we reach them in time. Kasi time is of the essence. And of Yes. course, in this kind of calamity, this kind of disaster, importante po talaga na yung health po mismo talaga is a basic need, di ba, Dra? Yes. Kailangan yun talaga unang mabigay sa ating mga kababayan. And of course, nabanggit nyo, Dra, di ba? Meron ba tayong mga naitalang kaso na ng mga nagkakasakit dulot, let's say, ashfall? Yeah, meron na. So, but kasi yung ashfall kasi hindi mo naman actually masasabi yan na kung acute respiratory infections ang unang makikita natin. Yes So, it po. could be because of the ashfall. So, hindi natin masegregate kung ito talaga ay due to the ashfall yung acute respiratory infections. But Okay. pwede po yung conjunctivitis kasi because yung mata natin gets irritated. Yes. Pero as a whole, ang response po sa ashfall is acute respiratory infections and those with mga hikain sometimes nakikitaan natin kasi kung hindi po tayo nakapagtakip or nakapagtakip ng bibig at saka Yes ilong po. ang mangyayari po sa atin so we can inhale Yes. yung dust particles even if natanggal na tayo doon sa 6-kilometer danger zone because that's the most efficient actually prevention, tanggalin doon
para pag meron pong ashfall, hindi na mahihinga ng ating mga Hindi na may inhale. Oo, hindi na ma-inhale. But beyond the 6 kilometers, so meron pa po tayong remedyo. So the use of mask, the appropriate N95 mask, Yes. which filters less than 10 microns sa size ng particles. But kung walang-wala po, kasi Apo. so, asan yung N95, although we've been giving the N95 mask, so kasi po yung wind direction affected po yung pagdala ng ashfall sa Apo. population. Yes So po. even tayo na hindi evacuee, minsan nakikita natin. So Yes, that- Tra. minsan na-realize natin Yes last po. week, 'di ba, merong thin film sa mga sasakyan. Yes po, Dra. Di Actually, ba? Nang kapag nakapark, bumabiyahe po, oo. parang malabo na yung Yes. windshield. Yo. So yung mga ganun po ay pinaghahandaan pa din natin. Yes. So for us na hindi naman evacuee, also including the evacuees, kung merong nangyaring ganyan, we have provided N95 masks. Alright. So yung walang N95, ito yung ginagamit natin Apo. noon sa COVID-19. Yes po. So, but iba naman po siya na pwede siyang ulitin at kasi si N95 for Yes po. infectious, for hours lang or nabasa na ng hininga natin because of the droplets we are coughing out, we change. Yes. But eto po kasi pwede namang maulit until such time na hindi na tayo makahinga. Kumbaga clog na talaga Apo, yung clog na mesh yung nung Kasi may filter yun, di ba, yes, Dra? yung may filter yung N95. Yes. So, sabi po sa literature, Yes. pwede po as long as a week kasi hindi naman regular yung ashfall. Pwede mong opo, ulitin. Yes po. But kung walang-wala talagang pantakip at inabot tayo sa daan, wala na pong panyo. So, kawaan tayo ng Diyos. Sanay na tayo sa tissue. Yes. Pero make it a habit to bring na lang po kung walang N95 ay sa yung tuwalyang maliit. Sometimes yung malalaki, di ba, meron tayo ganyan. Basain ng tubig, Yes. yung damp cloth can cover. Ang ano po natin, ang emergency natin, your first aid na sinasabi natin ay wag nating ma-inhale yon. Opo. So kesa po pababayaan lang natin Yes na po. wala tayong nagawa, Yes di po, ba? Dra. Opo. Kasi ano yun, Dra, di ba? Dapat damp talaga siya Oo. para mag-stick yung mga particles. Hindi. Tsaka Or- yung di ba yung tela, Mm-mm. medyo nag-expand pag nababasa. Yes, So, opo. yun. And then, kung nasa labas tayo because may kailangan tayong trabahuhin Opo. o mag-shelter po sa buildings. Pero kung nasa bahay tayo, sarhan yung mga bahay, Mga kurtina, windows. yung windows, Yes and po. kung may mga butas, yung sinasabi nga natin is that yung mga siwang, kung may mga siwang yung ating bahay, ay Yes. lagyan ng damp cloth also Yan. para hindi na makapasok sa bahay natin Yes. if we are beyond the 6-kilometer extent permanent danger zone. So, Yes. sa atin kasi, last time nga, nakita natin, for the first time in several eruptions, Yes nakakita kaagad tayo ng film ng very fine film Very ng fine. dust Yes sa mga po. kotse natin. Ng ash. Yes po. Lalo na yung mga darker colored na kotse natin, di ba? Opo, Dra. Yeah. So, nakita natin kung gaano kadelikado talaga pwedeng maging yung ashfall, di ba, Dra? Kasi Yes. hindi lang naman siya delikado for the vulnerable pop. Everywhere. Kahit yung walang mga asthma, yung mga walang hika, pwede tayong tamaan ng respiratory Yes. illness. Because hindi po normal na nai-inhale natin yung very fine Yes, dust. So, yes. everyone is vulnerable. Yan nga lang, yung more na risks ay nasa very young, Opo. very old, plus yung mga may comorbid conditions, lalo na po yung may mga hikain, yung mga asthmang sakit. Ayan. Meron po tayo. Ayan po, Dra. Ayan, so thank you po, Dra, no? Kamusta naman po, Dra, ang ating water supply sa ating mga evacuation? So, we did the rush, we did the review. So, yun nga lang po. So, meron po tayong BFP that also Yeah. distributes water. So, we have two types of water that we are looking into. Yung domestic po, yung panggamit sa bahay, paglinis, Yes, pagluto, pagligo, and then yung drinking water. Drinking water. To make sure na yung ating drinking water is safe, we put in aqua tubs, yung social po tayo. But Yes kasi po. lang, ang supply niyan, konti lang. But we also provide yung chlorine granules, yung 70% na Yes po. chlorine, which we make or mix into yung ano sinasabi nating stock. Ano ba yan? So, memory gap na ang lola mo. So, Para mag-dissolve. para po siya, i-dissolve po Dra. muna Opo. natin yung 5 grams to make the stock solution, and Yes, then yes. we take out
5 ml or 1 teaspoon, i-disinfect po natin sa 10 liters of drinking water. So, ito yung dati. So, social na tayo. We have chlorine tablets, but we need to ask advice from our healthcare workers, yung reconstitution. Yes po. Yes. Kasi iba-iba yung preparation. Merong smallest for 1 liter, we have medyo malaki na for 10 liters, Yes po. or 20 liters, and meron kung tayong parang piso. So, yung mga kasinlaki niyan, kung meron tayo sa evacuation camp ng best tanks, yan yung Opo. pang-chlorinate. But we also Okay. have from other partners yung water filtration machines. Yes po, But all of this is being monitored as per guidelines from DOH Yes kasi po. tayo ang in charge sa health and technical assistant comes from us. So we provide the water quality monitoring in which Yes. tinitest tong water sources for drinking Opo. para po maging safe yung water from bacteriological contamination. So yung BSLS NRL natin, dinadala natin yung mga specimens. So Yes, sa regular, water lab yes, po. there's a regular collection, that's a weekly collection to ensure na yung water sources for drinking are monitored and microbiologically free of contamination. So Opo. ayaw natin yan. Kasi yung mga areas natin sa evacuation camps, meron na yan syempre yung mga So, ang connect niyan? Ayaw natin ng waterborne diseases. Waterborne diseases. So, pag foodborne kasi, ito naman yung food safety. So, ayaw natin ng waterborne diseases. So, we keep our drinking water safe. So, pag microbiologically safe po siya, so hindi na po tayo magkakaroon ng pagtatae na tinataktakutan natin. Number one of which is cholera. Yan, cholera po. dra. Ayan. So, nakakatakot po pala dra kasi yung water mabilis pumasok sa system natin, sa daluyan natin, di ba? Yes. So, kung kontaminado yan, usually number one yung ating toilets, Yes di ba? So, kasi nga, may tayong wash team to not just look into yung local water quality and we do the surveillance, surveillance na nila. So, tinitingnan din yung environmental sanitation. Ayun, Yung yes, tamang Kodra. paggamit ng Ng toilets, palikuran. adequate toilets or palikuran, and hindi po to dapat malapit sa mga water sources na pinagkukuhanan natin ng inumin. So there's a requirement for that, 25 meters from a water source, because pag hindi din maganda yung ating septic tanks, Yes. ang makukuha po ng ating tubig, ang makakasama, yung dumi natin. So that Yes, would po, cause a waterborne infection. Ayan. And number one nga, ayaw natin yung cholera. Yes, Buddha. So, there we have, pumapasok po natin dyan yung ating wash team. Yes. And with the LGU po, di ba po, ng mga Yes. sanitary inspectors. And also cleanliness. So, Yes, garbage cleanliness disposal din will po. also contaminate yung groundwater. And also po, dengue. So, yung mga vectors Yes, natin, number one, dengue. Yes po. The other one is yung ating mga langaw na pag yan po ay nakapag po sa dumi na contaminated with ating mga diseases such as cholera. Opo. So yung langaw, ang dinapuan niyang dumi na hindi properly disposed of, pwede niya pong, di ba, i-transmit at Pwede siya yung maging sa carrier. tubig ay Opo. sa pagkain hindi pagkain pag hindi properly din na nailagay or natakpan Yes. yung ating pagkain. Opo, So yes. yung dumi na kung saan yung ating langaw, tapos Yes. yung paan niya meron yun. Tapos pupunta siya doon sa pagkain na hindi natin tinago at tinakpan ng maganda. So nandun yung mode of transmissions Ayun. ng ating So Pwede siya maging carrier. carrier nga siya. So, Carrier na siya. dadalhin niya nga. Yes. Pag yung dumi, hindi mo nga siya na, di ba, you did not use your toilets correctly. So, yung mga bata, minsan, pinaaan lang sa labas kasi kung hindi na maabot sa toilet. So, Yes. that there should be proper disposal of these things. Yes. And tinitingnan po natin yan dyan. That is still part of the wash team. Of the It's not wash just the water. Yes. Tama po. Environmental sanitation as well as yung vectors that will bring in also disease. So we have to look out for those diseases. Yes. And nabanggit niyo po Dra yung about sa water sanitation. What if paano po kapag hindi readily available ang mga chlorine tabs? Can we boil water po ba Yes, Dra? that's very good. So there are several
there are several ways to make your water safe for drinking. Number one is aquatab. So, Yes. pinaka-social na tayo ngayon. Kasi dati wala tayong preparation na ganyan. Yun lang talagang chlorine. So, we have gone also a long way. So, meron na tayong tablets na easily nilalagay. Yes. Hindi na yung stock solution. But stock Okay. solution is still there, right? Apo. So, chlorine granules yan, chlorine tablets. And then, we also have yung boiling. Kung Yes. walang-wala at emergency, Opo, di yung ba? super So, duper. we will find ways in which to these things na we make our water safe for drinking. Yes. So, yan ang unang gagawin natin para hindi tayo magkasakit. So, Mga ilang minutes po. so when you boil water. So, ang pagbilang natin, hindi mula pagsalang. Sige po. Opo. Pag nag-boil na siya, that's when you start counting. 1 minute of boiling, so nasa ano na yan, temperature ng boiling, di ba? 40 degrees. Apo. Pag 1 minute of boiling will kill cholera, 2 minutes of boiling will kill typhoid fever. Oh. As per WHO po na literature na sinasabi sa I atin. see. Depende din sa tagal, Dra. Yes, hindi yan yung isinalang mo para kang nagkape na, Oo. ayan, nagkumukulo na, i-off na natin. Opo. Diba? So, okay, even may if magkakape minutes. ka, Yes. if you are doubtful of the sources Yes, o yung yes. handling. Kasi Opo. minsan pwedeng safe yung drinking water natin. It's the Opo. handling. Yes po. Diba? Part of the handling is palagi tayong nagwawash ng hands regularly for drinking as well as for eating. Opo. So, kung if you are not unsure, you boil for one minute, at least 1 minute. Maganda yun, Dra, kasi kapag super duper emergency na talaga tayo, di ba? Yes. Maganda po yun. So, Ayan. alalahanin natin na ganon. Kung walang mahagilap na chlorine tablets, Ayun, stock yes. solution sa Opo. ating mga BHW and sa evacuation camps, boil. Yes, we can Kahit boil. meron pong nagrereklamo na matagal. But, between sickness and health, is just a minute of boiling. Yes po. Siyempre, Tama you po. choose the healthy option. Yes. So, ayun po, Dra. Ano naman po yung natin? Sa pagdating po sa ating mga primary care providers, kasi sila po yung mga sandigan talaga ng mga Yes. albayano kapag may sakit na eh. So, gaano naman po kahanda ang ating mga ospital? Siguro hindi lang Albayano, ha? Yes. For the whole region, the Philippines, because DOH Yes. is one of Apo. the binibigay ng DOH is human resource. Ano? Apo, So, yes. ito po, even the BHW, we are training BHWs also, lalo na yung sa mga stock solutions. So, ang pinakamalapit na healthcare worker ay usually is BHW. Mas marami sila kaysa sa ating midwife. So, lahat naman po sila tinitrain. So, kahit baguhan, kung hindi siguro alam, meron naman yung mga partners, hindi nag-iisa yung mga yan. So, sa medical station nga natin, it's manned by BHW and yung ating mga human health resource, yung mga, depende po sa, kasi minsan may mga evacuation camps na yung midwife nandun na yung barangay health station. So, Yes. meron tayong NDPs. Yes. So, those health human resource na meron din ang province. So, hindi lang naman si DOH. Yes po. So, yan po yung una nating pupuntahan. So, they are the health experts at your level. Yes. So, hindi po yung BRHMC or the other hospitals. But for prevention and control of diseases, nandyan po sa komunidad yung ating healthcare workers and they will guide you. Yes. Because ayaw na nating pumunta sa Sa ospital. hospital, yes po. For diseases that will be prevented, it's sa komunidad po talaga. Yes. Yan. Ayan. So, we are emphasizing here po the prevention talaga, Yes. Dra. Kasi more than that, kasi talaga yung mga on the ground natin, di ba, yung mga nasa field natin, si BHW yung mga first responders talaga, di ba, Dra? Yes. So, sila yung nakakaalam ng situation ng mga ECs, ng mga tao outside the ECs, mga households, Yes. di ba, Dra? Yeah. Nag-house to house Kasi din they po. are assigned household, so may ratio yan. If Yes. nasusunod, is 10 to 20 households per Ah, BHW. Yes, opo. Ayan. So, very important to note talaga din, Dra, na si BHWs talaga yung nagre-report sa Yes. sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga CHO. So,
From that, it's like a domino, di ba, Dra? Domino effect nga na. Pag nalaman ng BHW, report ka agad. Report ka agad. Per level, na susolusyonan na. Hindi na Yes. dapat makaabot dito sa BRHMC, Yes which po. as we know is one of the end referral hospitals. And we are very lucky in Albay. Yes po. Kasi meron tayong end referral facility dito. Yes po. So, yung the other end referral hospitals are in Kamsur, tama? So, Yes but po, Dra. Albay, of all the 6 provinces, meron siyang end referral. And very near, very Yes, accessible. Opo, very accessible, di ba, Dra? Yes. All right. And siguro yung end point nung discussion natin, Dra, about dito is health education is very important. Yung Yes. campaign natin, no, Dra. So, to quote someone, tama, Yes. a media person also, so, si Ernie Baron, knowledge is power. Yes. So, if you know how to prevent Mm-mm. this knowledge na sinasabi natin, so you will always choose the better option. Although Yes. yung pag-choose ay nasa sa iyo, Yes. but if the knowledge is there, Mm. and you are guided, you choose the better options. Yes. Even in safe drinking water, safe food, and yung quality of food. So, everything can be prevented, Yes. di ba? So, Opo. except for talagang ano yan, mga accidents and so Yes on. But po, the opo. rest, health is a way of life. So, Yes ang po, importante po sa public health, para hindi na po mag-end up sa ating mga ospital, although we have set up a referral system, Yes po. dito sa may hospital referral system of which the end referral facility is BRHMC for now. So, ang mangyayari po, if we have this knowledge, that's why we do the quad teams. Yes, Di ba opo, sa reporting opo. yung quad media? Quad media. Quad Media, of which napakagandang partner ang ating PIA, yes the po. other agencies. So, Yes po. they give, yung knowledge will give us choices and we are guided on the better options Yes to take po, Dra. to prevent water. Yes po, Dra. Or what, also, to prevent sickness from water, from food, and so on. Even Yes. diet. Even diet, yes, Yes. po, Dra. Kasi dapat, kahit ngayong panahon ng disaster, dapat hindi natin kalimutan yung iba nating mga healthy habits, di ba, Dra? Yes. Let's make health a habit. Let's make health a routine. Kasi yung iba kasi, Dra, nakakalimutan ng maging malusog kasi ang iniisip nila, ano ba yung kakainin, ano ba yung Yes. pero the bottom line is, ano ba yung kailangan natin para sa ating kalusugan, di ba, Dra? Yeah. So, we are offered this knowledge yes. for choices or healthy choices and yes. healthy options. Choose So, the healthy option. Yes. Yan. So, bago tayo magtapos, Dra, dumako muna tayo din sa ating myth or fact segment. So, Okay. sagutin lang natin, Dra, kung ano ba yung true or false na mga statements dito. So, very few statements lang naman Okay. siya, Dra, na compile natin. Ano? So, okay. number 1, inhaling small amounts of ashfall daw po, Dra, is generally not dangerous to your health. Is that a myth or a fact? It's dangerous, right? Yeah, if it's dangerous. It's dangerous. So yes. So, yes, di ba, Dra? So, kahit small amounts lang, kapag talagang na-ingest natin, it can, di ba, cause yung mga symptoms. Kasi normally dapat wala tayong nai-inhale. Yes po. So if you inhale, that's not good. That's not normal. Kasi So, parang foreign, siya. it's a Dra. foreign body. It's a Tama foreign ka. body, di ba, Dra? Hindi Yes. naman everyday may, kaya nga tayo response di ba, Dra? Yes. Okay, thank you so much, Dra. So, it's a myth. Yeah. Number 2, only people with pre-existing health conditions can be severely affected by ashfall. Yung mga may health conditions na raw, Dra, sila lang ba daw yung affected? Hindi, di ba? Yes. Kasi sabi natin kanina, Sabi, di ba, yes. na it's not normal na meron yan sa ating systems. Ayan. So, it's also a myth. Yes. Alright, so for our last myth or fact is, cloth masks, yung mga cloth daw po na mask, ay okay lang gamitin kapag walang available na mga face mask. Yes, tama po yan. Apo. Kasi we need to put a barrier between our noses and mouths just Ayan. to, not let this ash or dust na makapasok nga po sa ating ilong at bibig. So, Ayan. any So, barrier, kung walang-wala, will do. Yes, basta i-damp lang natin siya, Dra. Yes. Ayan. Thank you so much, Dra, for answering our myth or fact. So, siguro mga konting reminders na lang po sa ating audience, sa ating listeners. Kasi, Dra, di ba, hindi naman tayo
sanay na tayo sa mga ganitong kalamidad, sa mga ganitong disasters. And I think the right word to use is not resilience anymore. So, I think ano ba yung more than resilience? Ano Sa ba atin yung kasi, kailangan natin? sa atin kasi sa Albay, Apo. napakaganda ni Mayon. But we have to live with the beauty of Mayon and the dangers of Mayon. Yes. So, kumbaga, across the years, so dito nga, it's been more than 20 years we've been doing this response for me. Yes. So, ang gusto natin palaging maganda. But it's not just the DOH and the other national agencies who give us technical assistance. And what we would like is every person. Yes. Yes. So, hindi man lang ito ang may bulkan. Tama. Opo, yes So, po. meron pa tayong bulkan sa Yes. Sorsogon Yes po. and the other parts of ano po. So, I guess sa atin, what I would expect for Albay, yung very, very good knowledge for each individual. Opo, yes. Because kahit anong galing po ng ating agencies, the individual response is the Yes most po. important thing. Yes. Our community engagement. Community engagement and yung individual response will Yes. make the response even better. Kasi Yes. even as national agencies, we hone ourselves, we do the training, we are sent to kung saan po Yes. to gain knowledge on yung pagbabago ng response and other ng mga pagbabagong technology. Opo. If mismong tao po ay hindi po cooperative and will not choose the better healthy options, Yes, yes. wala po kaming silbi. Tama So, po yan kayo. lamang po. Yes. And like now, dati po, usually ang ano talang noon, putok ng Mayon. Opo. But this is another incident. So, with climate change, hindi na po nga double whammy. Di ba? Sabi natin Yes, kanina. opo, hindi na double threat lang. Kasi meron pa yung threat of lahar from Mayon, ashfall, and then meron pa yung sa pagragasa. Pag hinaluan mo pa ng tubig, ng Yes, baha. oo, So, opo. that's another additional effect. So, Yes. evacuees are evacuees, whether from the evacuation due to volcanic eruption and due to this weather condition ng ADA. So, same pa rin yung patakaran, yung options, yung choices, and yung reseta. Yes Di po. ba? Reseta ng doktor or Yes, DOH. po. So, sa atin lang naman po, if all of these other agencies are being built up on sa capacities and Yes, technology na meron, yung pusa po ng each individual. Yes. So, hindi ibig sabihin yung nandun lang sa evacuee. Even us na hindi apektado. Ano po? Yes po. So, that's the whole of society na sinasabi natin. Pag hindi po tayo natuto ng Yes. healthy options for an eruption, ay hindi po tayo gaganda ang response. So, there will never be a very, very good response. So, parang po yan, si teacher, kahit na anong galing ni teacher, nasa estudyante pa rin, Yes. di po It's ba? the human will. Yes. So, kasi. yung ating commitment for this to assist our agencies, kasi anong gagawin ko naman dyan? Hindi naman ako evacuee. Hindi po yan. Yes. So, even if you're not an evacuee, apektado Yes. nga tayo ng di ba, ashfall. Opo. So, ano rin naman ang may contribute natin? So, anyway, lang yan naman, hindi naman ako evacuee. But it's a And- commitment yes, for opo. each and every one of us. Correct po kayo, Dra. And kung sakasakaling tumaas po sa alert level 4, Dra, ano naman po yung advanced preparations natin? Yeah, so if we lay down yung 4 na quad teams, Apo. maayos natin yung teams kasi mayroong bago, there are new people joining, merong leaving, merong reassignments. So kumbaga paplansyahin natin yung lahat ng Yes. teams so the response is seamless. Ang we plan for the next, yung next na alert level for that will evacuate 70,000 people. So, kung naayos po natin itong 3-5, and the more they come in, na Yes. lang po. So, yung system is already in place again. Okay. So, yan na yan po. That would be, hindi na siya hassle. Tama. Yes po. Parang bang kung prevention nga sabi natin, ito na. So, part of the response is planning for the worst case scenario. Yes po, Hindi lang yung now. Apo. So, we have been warned that at the alert level for response, we'll be evacuating 70,000 people. Yes po. So, that would be part kung nasettle na down sila ngayon, you move on.
So part of your disaster preparedness response po, Dra, is we are preparing for the worst. Simulang unang meeting pa lang, Dra. Alam na po natin. Kaya That's we talk very about population, so we Mm-mm. ask for the populations affected. Yes So po, that's Dra. part of it kasi yung resources. Like Yes. start of the year, magbibili tayo because yung procurement, tama? We Yes. have procurement ng ganito because we have stocks. Yes po, Dra. But kung 3-5 lang yan, kaya pa. Nga sabi ng Albay, kaya Yes. pa. Nandito yung combined resources natin. But if it elevates into 70,000, we need to add resources. Yes, and at least sa sinabi niyo po, Dra, we are more than prepared kung sakasakaling. For the plans, we are fine-tuning kasi Yes, nag-a-adjust tayo and there are new technologies kung anong gamit. So that's what we do. So there's always forma yon kasi this is already a planned response. Not hindi yung ibang disaster na nangyari, first time nangyari. Yes, So this is a regular event already. Yes. So there's a plan in place which babalikan nyo lang po, which you improve. Yeah, we can only improve and intensify, di ba po, Yes. Dra? With the help, of course, of our community. And in the interest of time, Dra, sorry, marami pa sana tayong pwedeng idagdag, i-add, but let's stick to the pinaka-main goal natin, di ba, as the Department of Health. Di ba, Dra, ang dami na kasing lumalabas na fake news. Kung makita niyo, Dra, sa social media na may mga ano na kasi, Dra, yung AI. Yeah. So, di ba, Dra, siguro naranasan niyo rin first hand. So, ano naman po, Dra, yung mensahe natin sa public? And yes. Yes. I guess yung public should also educate themselves to to Yes. distinguish. So, kung medyo techie world na tayo, di ba? So, natitingnan naman natin yung parang imposible ito. Parang yung baby one-month-old baby nagsasalita. So, Opo. we apply our knowledge of parang hindi naman yata to. That's one thing na, hindi bang magsayaw ang batang to? O, di ba? Yes, So, may opo. realization din tayo na not just swallowing hook, like, and sinker, yung nakikita nating reels. Yes. Yung iba niyan, diba, unbelievable naman na baby nagsasalita or others na pinasasayaw. Yes. Di ba? Opo. So, let's stick to the reliable yes, sources. you do stick to the yung alam credible natin sources. and yung credible sources and Yes. which dito po sa atin, sa gobyerno, which we are very, very happy yung ating media partners Yes. ay ayaw din ng fake news. So, Yes. stick to the sources of information. Apo. So we have yung national agencies ng kanilang mga connections with wherein we use the Quad Media together with PIA, and we have radio stations na panggobyerno na Yes, talaga ang po, kinukuhanan po yung reliable source. If it's about health, Yes, go po. to DOH. It's about the volcano, go to PHIVOX. Yes, po, So we Apo. identify the national agencies as well as the local government units na saan tayo connected, and then Yes. you read what Yes is po. posted. Yes po. And with that, maraming salamat po, Dr. Aurora Teresa M. Daluro, ang ating Medical Specialist 3 and Head ng Public Health Preparedness and Response Unit ng DOH Bicol CHD. Dra, maraming salamat po sa pag-accept ng aming invitation for this Chikang Pangkalusugan. And I think marami na pong natutunan ng ating listeners mula kay Dr. Aurora. And Dra, I hope hindi na po mag-escalate ang ating scenario ngayon. Yeah, we can only pray, We can but only we pray. will prepare. Yes, so tiyak madami pong natutunan ng ating audience kung ano ang mga dapat gawin sa gitna ng Mayon eruption and sa ating bagyo Ada po ngayon. So sa lahat po ng nakatutok sa ating Chikang Pangkalusugan, ugaliin po nating makinig lamang sa mga reliable sources ng tulad ng nabanggit po ni Dr. Au. Tulad And- dito. Yes, tulad ng ating Chikahang Pangkalusugan, and huwag nating hayaan na malagay sa peligro ang ating mga mahal sa buhay. Kaya tandaan po natin na ang bawat maliit na desisyon ay isang malaking hakbang tungo sa mas masigla at mas mahabang buhay. At ayan ang naging chikahan natin kasama si Dr. Aurora Teresa M. Daluro, ang Medical Specialist 3 at Head ng Public Health Preparedness Response Unit ng DOH Bicol CHD. Upang sakit ay maiwasan at kalusugan ay mas mapangalagaan, naway pakatandaan po natin ang mga mahalagang turo ni Dr. Aurora. Ayan, so dito na po nagtatapos ang ating kauna-unang episode for this year ng Chikahang Pangkalusugan. Mag-ingat po ang lahat, stay safe,
stay healthy at abangan lamang po ang mga latest na advisories mula sa DOH Bicol CHD. Maraming salamat po and good morning. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided.